Magandang araw sa inyong lahat, ano? At ngayong araw, napaka-exciting ng ating pag-aaralan, ano? Dahil kung pag-aaralan natin, kung nakikita niyo siguro yung title, paano manalo sa loto. Pero actually, maganda siguro kung sabihin natin na ga- gaano ba kahirap manalo sa loto. Yan siguro yung mas magandang title, ano? So, kung familiar kayo sa loto, gagamitin natin yung 642 na model. So, sa 642 na loto, mamimili ka ng 6 na numbers para dun sa yun yung tatayaan mo, no? So, yan, namimili na ako. Halimbawa, yan yung mga numbers na pipiliin ko. At yung equivalent ng 6 na numbers na yan, yan yung isang ticket, ano? So, halimbawa, 9, 6, 9, 18, 24, 33, at saka 41. Okay, so pag natayaan natin tong numbers na to, ang equivalent niyan isang ticket. Okay? So, kung medyo marami kang pera, sumweldo ka, pili ka ng another isa pang ticket, tapos pili ulit tayo ng 6. So, gusto ko ngayon 1, and then 10, 12, 25, 34, 42. So, meron akong 1, 10, 12, 25, 34, 42. So, isang ticket na naman yan. So, siguro nakikita nyo na kung saan ito papunta, no? Isa pa. Sumweldo ngayon ay Christmas bonus. So, isa pang ticket. So, gusto ko yung 2. Gusto ko ulit piliin yung 9. Then 11. Gusto ko ulit piliin yung... Pwede ko piliin kasi magkaiba yun, ano? Ano ba ito? 20 tsaka 40. So, you see, pwede nating piliin ulit yung mga napili natin, ano? So, meron akong 2, 9, 11, 18, 20, tsaka 40. So, isang ticket ulit yan. So, kung makikita nyo, kahit may pareho akong pinili na numbers, magkakaibang combination siya, ano? So, kung manalo ito, itong ticket na to, kahit may parehong 18, hindi naman to mananalo. No, ibig sabihin manalo, makuha lahat ng numbers. So, ang tanong, siguro nakikita nyo na yung tanong dito, ilang tickets ba? Ilang tickets ba yung kailangan natin? Para sigurado nating lahat ng mga, ang tawag dyan sa 6 na numbers na yan ay combination din, ano? Kung ilang combination ba yung pwede nating tayaan. Pag sinabi mo combination ng 6 na number, ay equivalent na ilang ticket. Okay? So, kung mapapansin ninyo, namimili tayo ng 4 numbers. We are selecting, not 4 numbers, but 6 numbers from 42. Ang equivalent nito ay 42 taken 6 at a time. Okay, so kung nag-aral kayo ng combination and permutation, siguro familiar sa inyo tong ano na to, no? Tawag dito? Notation. Yung notation na to familiar sa inyo. Ito at ito tinatawag natin na 42 taken 6 at a time. So, meron kang 42 na, halimbawa, meron kang 42 na bola, mili ka lang ng 6, ano? So, isang set 'yon. Sa equivalent dito, isang ticket 'yon. So, paano yung kino-compute? Ito, ang computation yan, hindi na natin i-derive kasi medyo mahirap siya. Ang n taken k at a time. Ito yun, same, ano? In general, n factorial over n minus k factorial times k factorial. So, pwede ko yun ipaliwanag kung gusto nyong malaman kung ano ibig sabihin yan, pero sa ibang post siguro, ano? So, kung i-substitute natin to magiging 42 factorial over anong n natin? 42 minus 6 factorial.
parenthesis times 6 factorial. Okay. Kung para malaman nyo kung gaano kalaki yung factorial na yan, ang 6 factorial ay 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, ibig sabihin ito, 42 times 41 times 40 hanggang 1 yan. So, imagine niyo kung gaano kalaki, ano? Okay? Pero liliit yan dahil, bakit siya liliit? Bakit hindi siya aabot ng 1? Kasi may factorial ka rin sa baba, ano? So, ulitin natin. 42 factorial over, ito 42 minus 6. 36 na yan, di ba? 36 factorial times, yung natira dito 6 factorial. So, 42 times 41 times 40 times 39 times 38 times 37 times 36. 36 up to 1 is 36 factorial, diba? Over 36 factorial. Tapos meron ka pang 6 factorial dito. So, makakancel na ito. So, magiging 42 times 41 times 40 times 39 times 38 times 37 divided by, anong 6 factorial mo? 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay? So, pag hindi na natin kukumputin yan manually, ano, kinumpute ko na yan ng mas maaga. So, ang sagot dyan ay, ilan nga ba yung sagot dyan? 5 million 245,000. 245,786 combinations. Ano ibig sabihin nun? Kung gusto mong siguradong manalo ka sa loto, kailangan mo tayaan to lahat ng combination na yan. Ibig sabihin, kailangan mong bumili ng combination. Ibig sabihin yan, tickets. Ito yung number ng tickets na bibilin mo. At syempre, ang mahirap pa dyan, fill upan mo pa yan ang bawat isang ticket. At dapat, sa isang ticket ay walang dodoble. I mean, sa isang combination, walang dodoble. So, pwede naman yan gawa ng computer, ano, na para walang dodoble, ano. Pwede naman siya i-program. Kaso, ang problema mo ngayon, magkano isang ticket? Times 20, di ba? 20 pesos. 20 pesos ang mga ticket. So, ibig sabihin, magta-times 20 ka nito, ng 5 million mo. So, mahigit ano yan, 120 million pesos. So, para kasiguradong manalo ng loto, kailangan mo ng 120 million pesos. Kailangan wala kang dodoble dito kasi baka mamayang kung may dumoble ka dyan sa ticket na yan, ibig sabihin may isa kang hindi natayang combination at yun ang lumabas, talo ka. Okay? Pangalawa, dapat yung price ng jackpot mahigit 120 million kasi kung 120 million lugi ka. Pangatlo, pag nanalo ka dapat wala kang kahati kasi kahit more than 120 million siya, 150 million, pero dalawa naman kayo nanalo, 75 million. Tigil 75 million kayo, lugi ka pa rin. Okay? So nakikita nyo yung point. And of course, paano mo fill upan tong 5 million na ticket na to? So pwede ka naman mag-hire, siguro kung can afford ka ng 120 million, baka pwede ka naman mag-hire na mag-fill up nito. But you have to check also. You have to check na walang dodoble. Okay? So nakikita nyo yung point? Ibig sabihin, kung ako ay tataya ng isa lang sa isang araw, siguro kailangan ko ng 5 million days para may chance akong manalo ng isa. Sa 5,245,000 times kung tataya, ang chance ko lang dyan na malalo ay 1. Yun yung tinatawag na probability. No? So, ang pinaka-last question, bakit pala maraming nananalo? Siguro magtataka kayo kung ganito ka dami o kung ganito kaliit yung chance, bakit may nanalo? Tanong ko sa inyo, ilan ba yung tumataya sa loto?
So, halimbawa may tumataya ng 3,000,000 na tao, 3,000,000 tickets. So, 3,000,000 over 5,000,000, 60%. So, yung percentage na mananalo, kunwari iba-ibang numbers yung 3,000,000 na yun, ang percentage na mananalo ay 60%. Ibig sabihin, sa isang araw, at least halos kalahati ang probability na may mananalo. So, palaging may nananalo doon sa loto. Pero kung mag-isa ka lang tataya, good luck sa'yo, okay? So, sana naintindihan niyo yung aking paliwanag. Maraming salamat.